Takot siya sa putok. Pero sa mga gabing pinakamaiingay ang mundo, pinili niyang lumabas ng bahay. Hindi para tumakas, hindi para maglayas, kundi para bantayan ang isang inang aso at 4 na munting buhay na walang ibang masasandalan. Ito ang kwento ng isang labrador na nagturo sa atin ng kahulugan ng malasakit. Hindi lang sa isang gabi, kundi hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Nagsimula ang lahat sa isang pagkakataon. Isang araw, hindi napansin ng kanyang fur parents na nakalabas ng bahay ang kanilang alagang labrador. Bumalik din naman siya makalipas ang ilang oras, tahimik, parang walang nangyari. Mula noon, natuto na siyang lumabas paminsan-minsan, lalo na kapag wala ang kanyang mga amo o kapag mahimbing na ang tulog ng lahat sa bahay. Akala ng pamilya simpleng paglalakad lang ang ginagawa niya. Hindi nila alam na may pinupuntahan siya, mayroon siyang binabantayang lihim. Lumipas ang mga buwan. Habang papalapit na ang Burr months, nagsimula na rin ang mga paputok sa gabi. Paisa-isa, paunti-unti. At sa tuwing may maririnig na putok, kapansin-pansin na ang labrador ay hindi mapakali. Nanginginig siya at nagtatago sa ilalim ng mesa o sa sulok. Takot na takot siya sa putok. Ngunit, sa tuwing abala ang lahat, palihim siyang lumalabas ng bahay. Sa kabila ng matinding takot, tumatakbo siya sa kalsada kung saan may mga sasakyan, may mga batang nagpapaputok ng labintador at may usok at liwanag na nakakasilaw. Bawat putok ay parang dumudurog sa kanyang dibdib pero hindi siya humihinto. Tuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang lumang construction site na matagal nang sarado. May sirang bakod ito at tahimik ang paligid. Sa loob nito may isang imbakan ng imburnal at doon siya dumidiretso. At doon, naroon ang dahilan ng lahat. Isang payat na inang aso, nanginginig at halatang pagod. Sa tabi niya ay 4 na maliliit na tuta. Nagsisiksikan sa isa't isa, takot na takot din sa bawat putok. Tahimik na lumalapit ang labrador. Dinidilaan niya ang inang aso na para bang sinasabi, "Nandito na ako, huwag kang mag-alala." Pagkatapos, isa-isa niyang dinilaan ang 4 na tuta. Humiga siya sa tabi nila, ginagawang pader ang kanyang katawan, ginagawang kanlungan ang kanyang presensya, at ginagawang tapang ang sarili niyang takot para sa kanila. Tuwing may putukan, naroon siya. Hindi lang isang gabi, hindi lang isang beses. Paulit-ulit siyang bumabalik para samahan sila. Hanggang isang gabi, matapos ang isang matinding putukan, kinaumagahan ay napansin ng kanyang fur parents na wala siya sa bahay. Kinabahan sila. Hinanap nila siya kung saan-saan. Ilang sandali pa nakita nilang pumapasok siya sa bahagyang bukas na gate. "Saan ka galing?" tanong ng amo niya. "Akala ko takot ka sa putok, di ba?" Tahimik lang ang aso, parang walang narinig. Pinakain nila siya. Kumain naman siya, ngunit bigla siyang kumagat ng isang pirasong karne at dali-daling lumabas ulit ng bahay. Tinawag siya ng kanyang fur parents, pero lumingon lang siya at muling tumakbo palabas ng gate. Sa pagkakataong iyon, sinundan na nila siya, hanggang sa makarating sila sa construction site. Sumuot sila sa awang ng bakod at doon nakita nila ang buong katotohanan, ang inang aso, ang 4 na tuta, at ang kanilang labrador nakaupo sa tabi nila, matiyagang nagbabantay habang dala ang karne. Doon nila naunawaan ang lahat, kung bakit siya nawawala minsan, kung bakit takot siya sa putok pero lumalabas pa rin, kung bakit may dala siyang pagkain. Hindi na sila nagdalawang isip. Kinuha nila ang kanilang labrador, kinuha nila ang inang aso at ang mga tuta at dinala silang lahat pauwi. Mula noon, nagbago ang kanilang bahay. Mas maingay, mas magulo, pero mas puno ng buhay at pagmamahal. At nang dumating ang bagong taon, may putukan na naman. Pero sa pagkakataong iyon, wala nang takot ang mag-iinang aso dahil sa wakas, nasa loob na sila ng isang ligtas na tahanan kasama ang kanilang bayani. Ang tunay na malasakit ay hindi minsanan, ito ay paulit-ulit na pagpili kahit na ikaw mismo ay may kinatatakutan. Minsan, ang pinakamatibay na puso ay nasa isang asong marunong magmahal. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, babalik ka pa rin ba kahit takot ka? Hanggang saan ka dadalhin ang malasakit mo sa kapwa?
I-share ang kwentong ito kung naantig din ang puso ninyo. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong tulad nito.